Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinirang na bagong head coach ng Gilas Pilipinas si Tim Cone na lalahok sa darating na Asian Games sa Hangzhou, China. Inanunsyo ito ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Webes sa headquarters ng PBA sa Libis. Papalitan ni Cone si Chot Reyes na voluntaryong iniwan ng posisyon kasunod ng mga batiko sa kanya galing sa mga basketball fans pagkatapos ng hindi na magandang performance ng koponan sa 2023 FIBA World Cup. Ginawa ang anunsyo ng SBP at PBA pagkatapos ang emergency meeting sa pagitan ni SBP President Al Panlilio, PBA Commissioner Willie Marshall at League Chairman Ricky Vargas, kasama na din ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua. Bago nito, sinabi ng Philippine Olympic Committee o POC na inabisuhan nila ang Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC na posibleng magbago ang roster ng ilang national team kasama na ang Gilas. Nagsumite ang POC sa HAGOC ng inisyal na listahan ng lineup ng Gilas bago pa man ang deadline ng entry by names noong ika-25 ng Hulyo, subalit marami ang nagbago simula noon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Impresibo ang pagbabalik ni Filipino boxer Jonas Sultan kung saan dinominan niya si Frank Gonzalez sa kanilang 8th-round na laban sa Plant City, Florida. Lumabas si Sultan nang walang senyales ng kalawang kung saan nagsimula siya ng agresibo at napabagsak si Gonzalez 2 beses sa kanilang junior featherweight na laban na ginanap sa White Sands Event Center. Mabibigat na suntok ang nakonekta ng Pinoy sa second round kung saan napabagsak niya ang Amerikano bago nagpaulan ng mga suntok para patumbahin muli si Gonzalez sa 5th round. Ang resulta, lahat ng judges ay ibinigay sa kanya ang laban via a unanimous decision. Sinamahan si Sultan sa Florida ng kanyang coach na si Joven Jimenez, MP Promotions Chief Sean Gibbons at Brendan Gibbons. Huling lumaban si Sultan noong Abril taong 2022 kung saan natalo siya sa isang desisyon laban kay Paul Butler sa kanilang WBO title match. Gumanda ang record ni Sultan sa 19 na panalo at 6 na talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakabagong Filipino volleyball player si Gia De Guzman na dadalhin ang kanyang talento sa ibang bansa. Dito nagtatapos ang 6 na taong paglalaro ni De Guzman sa Creamline Coal Smashers sa Premier Volleyball League o PVL kung saan nakakuha siya ng 6 na kampyonato at 8 Best Setter Award kasama na ang 4 na tropeo bilang Finals MVP. Pumirma sa First Division ng V-League sa Japan ang multi-awarded setter at kinumpirma ito mismo ng koponan. Panglima si Guzman sa mga pumirma sa V-League Club pagkatapos ni Jaja Santiago, dating Saitama at ngayon nasa JT Marvelous na, Dindin Santiago Manabat sa Toray Kurobe, Brian Bagunas at Mark Espejo na parehong naglaro para sa Oita Miyoshi. Kinumpirma ni De Guzman ang pagpirma niya sa Denso bago magsimula ang 2023 PVL Invitational Conference kung saan tinulungan niyang makaabot ng finals ang Creamline. Natalo sila sa Japanese guest team na Kurashiki Ablaze sa isang 5-setter sa championship match. Ayon sa Denso, sasamahan ni De Guzman ang koponan na pumuwesto ng pang-anim sa 2022 to 2023 season na may 14-19 record. Susuotin niya ang number 11 para sa Denso.
Bukod kay De Guzman, ang iba pang Filipino volleyball players na makikita sa aksyon ngayong taon ay sina Santiago para sa JT Marvelous, Bagunas na maglalaro para sa Winstreak sa Taiwan, Espejo sa Incheon, Korea, MJ Phillips sa Gwangju, Korea at si Iris Tolenada sa GS Caldex sa Seoul, Korea. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Filipino Olympian AJ Obiena ang kanyang ikalawang gintong medalya sa Germany kung saan nanalo siya sa Net Aichen Domspringen competition sa Aichen. Nalundag ng Pinoy pole vaulter ang 5.92 meters para masungkit ang gintong medalya. Nalagpasan naman ni Sam Kendricks ng Amerika ang 5.87 meters para sa silver habang natalon ni Thibaut Collier ang 5.82 meters para kunin ang bronze medal. Sa kaparehong 5.92 meters na lundag, nakuha ni Obiena ang gintong medalya nitong nakaraang linggo sa Internationales Stadion Fest or ISTAF na ginanap naman sa Olympia Stadium sa Berlin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.